Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Esteban at shoutout kay Cathy De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gusto kong makaalis tayo dito ng buhay. Nang marinig ni Zhu Yanshua ang mga salita, hindi siya nakasagot kaagad, at nag-isip sandali, hindi ko maisip ang bagay na ito. Nang mahulog ang mga salita, tumalikod siya at naglakad patungo sa Mingyu sa ilalim ng lungsod. Kaya lang hindi pinansin ng pamilya Pei. Sa ibabaw, si Zhu Yanshua, na tila nahihirapan at nag-aalangan, ay tumalikod sa kanyang likuran, ngunit agad na ngumiti. Naglalakad sa harap ni Mingyu, ngumiti ang dalawa sa isa't isa, na parang kontrolado ang lahat. Tinatanong daw nito si Minggayo, pero sa totoo lang ay nakipagharapan lang si Zhu Yanshua. Pagkatapos ay bumalik kaagad, lumapit kay Pei Hu, sinabi niya, sabi ng elder, mabibigyan kita ng listahan ng 100 tao na buhay. Gayunpaman, mayroon din siyang require. Anong hiling? Sabi ni Pei Hu, napakasimple nito, maliban sa 100 sa inyo, ang natitira ay nasa aming pagtatapon. Maraming tao sa lungsod, at kahit na ang labanan ay natalo, mayroong libu-libong mga sundalo, napakaraming tao ang nahuhulog sa kanilang mga kamay, sa katunayan, iniisip ito ay hindi maganda. Anong gusto mong gawin sa kanila? Kailangan ba naming sabihin sa iyo kung ano ang gusto naming gawin dito? Napangiti si Zhu Yanshua ng hindi maganda, gayunpaman, hindi ito kakaiba. Masasabi ko sa iyo na ang kaaway na ito, ayon sa ating tradisyon, ay syempre pumapatay ng mga ugat at nananatili. Ano ang ibig mong sabihin pagkatapos patayin ang mga ugat? Sumimangot si Pei Hu, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Ang pagpatay sa ugat ay napakasimple, ang pagpatay sa mga tauhan ng kalaban, kung tutuusin, sila ay combat power, ito ay tinatawag na eradicating. Kung tungkol sa pananatili, mas madaling maunawaan, mayroon din tayong mga pagkatalo, kailangan din natin ng mga sundalo, ang kalaban, sumusuko, paano tayo magiging buong puso, ngunit panatilihing iba ang mga babaeng iyon. Sinusundan tayo ng mga kapatid sa buhay at kamatayan, at mayroon ding kasiyahan. Kung maaari tayong magpanatili ng isang binhi, maaari rin nating madagdagan ang ating kinabukasan sa hinaharap. Nang marinig ito, ang buong mukha ni Pei Hu ay ganap na patay. Ang kahulugan nito ay hindi na mauunawaan pa. Nai-imagine pa niya kung anong uri ng purgatorio sa lupa ang magiging pangunahing lungsod sa hinaharap, kapag ang dugo ng mga tao ay makakalat sa buong lungsod, at ang mga hiyawan ng mga babae ay mababasag ang kalangitan ng lungsod. Iyan ay impyerno. Iyon ay hindi maisip na katakutan. Hindi, umiling si Pei Hu ng hindi malay. Marahan na ngumiti si Zhu Yanshua. Bakit? Ayaw niyang Master Pei. Oo, payag ang anak ko. Bago pa makasagot si Pei Hu, may naunang sumagot. Bagaman, ang mga babaeng kamag-anak sa bahay ni Pei, hindi ang kanilang mga asawa, o ang kanilang mga kapatid na babae at kamag-anak, hayaan silang panuurin ang isang kalunos-lunos na sitwasyon na nangyari, at hindi nila ito kinaya. Ngunit ang kalikasan ng tao ay hindi kailanman makakayanan ng anumang pagsubok, lalo na sa sandali ng buhay at kamatayan. Then what are you doing? Kahit maganda ang pasensya ko, baka hindi maghintay ang mga magulang ko. Nang bumagsak ang mga salita, itinaas ni Zhu Yanshua ang kanyang ulo sa malamig na boses, naghihintay sa kanilang mga aksyon. Si Pei Hu ay medyo nataranta, napaliligiran ng ilang mga katulong, tatayo na sana siya at bababa para manguna, ngunit si Zhu Yanshua sa kanyang harapan ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Nagtataka ang isang grupo ng mga tao. Bahagyang ngumiti si Zhu Yanshua,
Pagkatapos ay humakbang gamit ang kanyang kanang binti at ibinuka ang kanyang mga binti. Ang kahulugan ay halata, upang hilingin sa kanila na tumalikod mula sa nakaraan. Karamihan sa mga tao sa pamilyang Pei ay mga elite, at ang kanilang katayuan sa pangunahing lungsod ay pambihira din. Lumaki sila, hindi banggitin ang kahihiyan ng pag-alis sa pwesto, ngunit kakaunti ang mga bagay na hindi kasiya siya, ngunit ngayon. Sa pagtingin sa nakasisilaw na mga kutsilyo sa paligid ni Zhu Yanshua, lumubog ang mukha ni Pei Hu, nakayuko ang kanyang ulo, nakapikit ang kanyang mga mata, at siya, dahan-daang sumailalim sa hakbang ni Zhu Yanshua. Master Pei, ang future owner, haha, ha. Humagalpak ng tawa si Zhu Yanshua. Ang kanyang mga general, kabilang ang 10,000 sundalo sa lungsod, ay hindi napigil ang matawa. Para sa isang oras, ang tunog ng panunuya ay halos narinig sa buong lungsod. Ang mga taong may kaunting ambisyon sa pamilyang Pei ay lumingon sa isang tabi, at maging ang mga walang ambisyon ay hindi makatiis na tingnan ito sa oras na ito. Kung tutusin, si Pei Hu ang bagong Panginoon na pagmamay-ari nila, ngunit ngayon ay nahaharap sila sa napakahiyang kahihiyan, paanong hindi sila makakaramdam ng hindi komportable sa kanilang mga puso, at paanong hindi sila makakaramdam ng sakit sa kanilang mga mukha. Hindi rin komportable si Pei Hu, at ang matinding kahihiyan ay nag-alab sa kanyang puso, na naging dahilan upang siya ay halos malagutan ng hininga. Kitang-kita na siya ay nasa dakilang kaluwalhatian sa isang segundo, ngunit sa susunod na segundo. Langit at impyerno, natikman niya talaga ang lahat ng ito sa isang iglap. Bumangon mula sa hakbang ni Zhu Yanshua, hindi nagpakita ng awa si Zhu Yanshua, at iwinagayway ang kanyang kamay, lahat ng general ay nagtrabaho ng husto, umalis na tayo. Dadalhin tayo ni Mr. Pei upang makipaglaro sa mga kababaihan ng pamilya Pei. Sa isang salita, ang huling bit ng dignidad ni Pei Hu ay halos maduraj. Dinala sila ni Young Master Pei upang makipaglaro sa mga kababaihan ng pamilya Pei, na mukhang napakasakit at nakakasakit ng damdamin. Siya ang pamilyang Pei at ang magiging master ng pamilyang Pei. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sa gitna ng hiyawan ng iba pang mga sundalo, kahit na puno ng tingga ang kanyang mga paa, lagi silang mabagal na naglalakad patungo sa direksyon ng City Lord's Mansion. Ngumiti sa isa't isa sina Zhu Yanshua at Ming Yu, kinuha ang hukbo, at sumunod na malapit sa likod, patungo sa mansion ng City Lord. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga tao sa mansyon ng City Lord, at agad na pinalibutan ng mga sundalo ang 3 bilog sa labas ng mansion ng City Lord. Ang mga sundalo ng pamilyang Pei ay lahat ay dinasarmahan, na paliligiran ng isang grupo, at nahuli sa gitnang bahagi ng frontal na hukbo. Tanging si Pei Hu at ilang tagasunod lamang ang naiwan upang makapasok sa lungsod. Hindi sumunod si Zhu Yanshua, ngunit hiniling lamang sa 4 na master at isang grupo ng mga elite na sumunod. Wala silang dapat ipag-alala. Kung tutuusin, ang mansyon ng City Lord ay napapaligiran ng tubig, at imposibleng may makatakas. Parang sobrang depressed si Pei Hu. Tumayo si Zhu Yanshua sa tabi ni Ming Yu at tumawa ng mahina. Young man, you are too angry, like that stone. Kung hindi mo pakinisin ang mga gilid at sulok, hindi ito madaling gamitin. Tumawa ng mahina si Ming Yu. Tumanggo si Zhu Yanshua, ang 10,000 taong gulang na pundasyon ng pamilya Pei, kung tutuusin, ay napakalakas. Ang ating 200,000 katao lamang ay gustong lumunin sila, na halos panaginip ng isang hanggal. Ito ang pinakamahusay na paraan para ipahiya itong Pei Hu, at pagkatapos ng lahat ng kanyang lakas, natural na isang aso ang itinali natin sa isang lubad. Bahagyang tumango si Ming Yu, siya ay isang batang dilaw ang bibig, kaya walang dapat ikatakot. Kung tutuusin, napakaraming Han Sanchen sa mundong ito. Tumango si Zhu Yanshua, na siya ring pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag sa mga kondisyon ni Pei Hu. Upang malinis ang lungga ng lobo, ang mga anak ng lobo ay walang kabuluhan, at ang layunin ay patayin ang hari ng lobo. Hanggat ang matandang fox na si Pei Gu at ang maliit na fox na si Pei Hu ay matatagpuan, hindi na kailangang patayin siya. Kahit na, sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanya, ang mga puwersa ng pamilya Pei ay talagang mahayla sa kanilang sariling puwersa, na higit na mabuti kaysa sa tinatawag na kooperasyon. Bahagyang ngumiti si Zhu Yanshua, bagaman ang lalaking iyon na si Han Sanchen ay talagang napupuot sa kanya,
kailangan kong sabihin na marami kaming pinaghirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Kapag nahaharap kami sa iba pang mga kaaway na ito, lahat tayo ay may kasiyahang ibaba ang ating mga sukat at umatake, iba. Ngumiti si Mingyu, ito ay isang bagay na maaaring matutunan mula sa maraming mga trick sa mga masters. Gumamit si Han Sanchen ng lahat ng uri ng matalinong pamamaraan para sirain kami, at talagang nakakapanlumo noong una, ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito ay pupunta sa bahay ng mga Pei upang mahanap ang kamatayan, ngunit binigyan niya kami ng malaking bagay. Medyo natuwa din si Mingyu at tumango. Oo, ito ay tinatawag na turning point. Kung alam ko na ito ay magtatapos sa ganito, sana ay umalis si Han Sanchen sa lungsod at mahulog sa lungsod, kung hindi, ang pamilya Pei ay napakalaking puwersa, hindi namin alam kung paano ito lulunukin. By the way, Zhu Yanshua, kamusta ang arrangement mo sa labas? Ayon sa dating deployment, nagsimula na kaming mag-set up ng ambush. Kapag dumating na ang reinforcements mula sa mabangis na Blood City, hindi may iwasang hindi sila makakain. Lubos na, nasisiyahan si Mingyu, maganda ang ginawa mo, Yanshuo, napakaganda ng ginawa mo sa pagkakataong ito. Kapag bumalik ka, tiyak na gagantimpalaan kita. Ang mga matatanda ay umangat, ito ang dapat gawin ng mga maliliit. Ang pagkain ng 200,000 hukbo ng Ming Shicheng ay katumbas ng ganap na pagkaputol ng huling hininga ni Peiho. Mula noon, ang ligaw na aso ay naging isang alagang aso, at ang magandang palabas na ito ay nasa iyo. Sabi ni Mingyu, bahagyang ngumiti si Zhu Yanshua, naiintindihan ng mga nasasakupan na dapat kumpleto ang lahat, at hindi iisipin ng mga reinforcement na sira ang lungsod. Nagpalit na ang lungsod. Kapag malapit na sila, tiyak na mamamatay sila. Gagawin ito ng mga sundalong ito ng maayos. Nang bumagsak ang mga salita, tumangala siya sa mansyon, ngunit ngayon, isang mas magandang palabas ang darating. Nang marinig ang pagsaway na nagmumula sa loob at ang pag-iyak ng babae, tumango si Mingyu, Old Fox, nahuli na, magandang palabas talaga. Bastos ka, Peiho, isa ka lang bastos. Nakalimutan mo na ba kung paano ka sumumpa ng sumpa sa harap ng iyong mga ninuno? Nakalimutan mo na ba iyong mga makamandag na sumpa na ginawa mo? Ikaw bastard, ako paano magkakaroon ng isang masuwayan at hindi masunurin na anak, tulad mo? Iyan ang hirap ng aking pamilya Pei sa mga henerasyon. Iyon ang pinakakritikal na taguan ng aking pamilyang Pei. Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ng mga ninuno para dito? Sira na lahat sa'yo, ang taksil na bata. Diyos, mga ninuno, ako ay nagkasala, ako. Ang boses ni Peigo ay matanda at galit, at siya ay puno ng galit na hindi siya tumigil. Galit na galit siya, dahil malamang hindi niya akalain sa buhay niya na ang anak na pinili niya, ay talagang gumawa ng pinakakahiyahiyang bagay sa buong pamilya. Ang tagwan ng pamilya ay palaging lihim sa mundo, at ito ay ipinapasa lamang sa kasalukuyan at susunod na patriyarka. Ang layunin ay natural na mag-imbak ng mga binhi para sa pamilyang Pei sa panahon ng krisis. Sa makatuwid, ang mga ninuno ay nagbigay na ng mahigpit na tagubilin. Walang sino man ang pinapayagan na ibunyag ang lokasyon ng nakatagong lugar sa anumang pagkakataon. Isinama mo man ang iyong pamilya upang maiwasan ito, kapag lumalapit ka, takip ka sa mata ng lahat at aakayin sila ng mga lubad. Pumasok sila. Kinagat ni Peiho ang kanyang mga ngipin, hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Siyempre may guilt at unease siya, kung tutuusin, siya ang magiging ulo ng pamilya at alam niya ang kahalagahan at kahigpitan ng isang lihim na lugar. Pero napag-alitan na naman siya ng mapag-alitan sa harap ng maraming tao, pero saglit na hindi niya ito maipahayag. Nagpigil siya at dahan-daang naglakad palabas kasama si Peigo. At sa likod nila, nandoon ang lahat ng babaeng kamag-anak ng pamilya Pei. Ang isang malaking pamilya tulad ng pamilya Pei ay likas na puno ng mga kagandahan, lalo na ang 7 anak na babae ng pamilya Pei, halos lahat sila ay magagandang babae. Hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa isang babaeng gaya ng ika-7 prinsesa na maaaring gamitin bilang political bargaining chip. Sa kanila, hindi naman masama ang ika-6 na prinsesa at ang ika-4 na prinsesa, kaya kitang-kita kung anong antas ang kagandahan ng 7 prinsesa na ito. Nang makita nila ang grupong ito ng mga kababaihan, ang mga sundalo ay parang mga gutom na lobo na nakakakita ng mataba,
naglalaway, at nakatitig sa kanilang mga mata. Damn, you've made a fortune. This woman from the Pei family is too beautiful, no? Yeah. Each of them is a rare beauty, Lola's, which is too cool. Haha, kasunod ng mga elder at City Lord Zo, sunod-sunod na tayong natalo, at ngayon ay sa wakas tayo ay magiging mga surf at kumakanta, at makakabalik tayo sa ating pinagmulan. Hindi yan, fuck, mga magagandang babae lang, pabayaan ang isang grupo ng mga fucking na babae, isa lang, hayaan mo akong mamatay ng 100 beses, tama na. Damn, diretso lang tayo saglit, hindi ko na matiis ang excitement ngayon. Sinabi pa naman ni matanda kaya naman sa amin lahat ang mga babae, hehe, astig naman dito. Ang isang grupo ng mga sundalo ay nasa sabik na nag-uusap, at ang mga mata ni Zhou Yanshua ay kumislap din ng kakaibang liwanag. Bagaman siya ay karaniwang matikas at maamo, ngunit sa katunayan, ito ay dahil hindi niya nalampasan ang kanyang ilalim na linya. Ito ay tulad ng, kapag ang isang tao ay hindi ginagalaw ng pera at kagandahan, ito ay karaniwang hindi malamang na siya ay masyadong patayo, at madalas ang bargaining chip ay hindi sapat upang mapabilib siya. Si Zhou Yanshua ay ganito. Sa harap ni Qin Shuang, inilantad niya ang mga maruruming mukha na nakatago sa ilalim ng kanyang pamamahalang sibil. Ngayon, sa harap ng grupong ito ng mga dilag na pinamumunuan ng ika-7 at ika-6 na prinsesa, ang kanyang lobo na puso ay nakatago sa dilim, isang beses gumalaw. Si Mingyu ay bahagyang tumingin kay Zhou Yanshua, paanong hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Zhou Yanshua. Alin ang gusto mo? Sabi ni Mingyu. Noon lang napansin ni Zhou Yanshua ang kanyang kalokohan, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Elder, ako. Yanshuo, normal lang na mahalin ang kagandahan, isang lalaki. Ngumiti si Mingyu, pumili ng 3 paborito, ikaw. Maaari mong alisin ang mga ito. Para sa iba, kailangan mong ibigay sa akin ang natitira. Si Zhou Yanshua ay nagmamadaling umiling, Elder, Yanshuo ay hindi, how dare you have 3. Sa pagkakataong ito ay nagsumikap ka at nakagawa ng magagandang tagumpay, dapat ay nagantihan ka, wala ka, para magpanggap na matigas sa harap ko. Bahagyang ngumiti si Mingyu. Nang marinig ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Zhou Yanshua, at agad na inutusan ang ika-7 prinsesa, ika-6 na prinsesa, at ika-4 na prinsesa, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, para sa iba pa, ipaubaya sa iyo na maglaro on the spot, ibigay ito, sa akin. Nang bumagsak ang mga salita, sumugod ang mga sundalo patungo sa pamilya ng Pamilya Pei, hinubad ang kanilang sandata habang tumatakbo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!